makaliw ka gobyerno, lahi ang gikabisihan sa gobyerno. Kay bisag nagkagubot ng to, gira na ito mga higala, di anay dakong problema, impeachment lang gihapoy gikabisihan. So ako, di ko mo appeal ani nga, nagkangas BBM, mga resulta na lagi ni ana, di lang ko ana. Ang ako ba, unsa lagi pangandam sa gobyerno? Nalayo naman kayong tubag, mga sukit, mura man sa ka-G sa tubag, day. Are there certain goods that we are bracing for, and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for this price. Doon ko na maramdaman, kung matagal pa, doon maramdaman. Ramdam na lagi ron, ramdam na. Sa to pa, paingon nga doon ay mali-malitang kwarta na bahinan, kung doon ay pipila ka mga sakops medyang na bahinan. Sa to pa, paldo na sila. Kami deres DYHP mo, barog lang yung on sa prinsipyo, ha? Sa akong pagduda, dito sa Manila ni nga mga media. Ako pang hinaot nga wani kaabot Sugbo, indakin. Bida og nakaabot ni sa Sugbo. Kinsa may nahatagan nga mga taga-media ani nga sa to pa sabot nato nga kadto siguro dili makakomentaryong Marcos. Damaw na to paldo na. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Straight to the point. Now, ato pagtagad mahigala kaing Israel o ang US may intensify pa sa ila mga higalang pagbombardiyo didto sa nasod sa Iran. In fact, labing dako nga oil storage facility sa Iran ni Ulbo. Human na igo sa airstrike sa ikasiyam na nga adlaw nga tensyon dito sa maong nasod. Ato ipakita tong kuan gamay kasamang Gerald Beck to na video dito nga purbida. Gi bombardiyo mga higala kani oh. Sus gabiha mga sukit paminaw nga kuan no? Massive fire mga kagalaan dito sa ilang oil depot. Sa may northern na Tiran, Di ba tama kuan ani sa mita kung ato ipabati nila o di lang nato ipabati dakin. Unsa may maayo ka? Nato ipabati ang sounds no ato lang kanon o sabay maayo kay kung panalitan kung palitan na video guni nga nakuha nila sa pawan tanan sa no gabihang pagka murag impierno mga sukit paminaw kano gabiha murag impierno mga higala gumikan sa kwan di man ka nag oil depot nila mo ina igo sa bomba mga higala sa Israel so pa gabiha mga higala labaw pa og sunog na kwan gyud kay gasolina guna mga kagalaan no di ulbo mga sukit paminaw no unya dayon ang atong latest karon mga higala sa padayon nga bombardiyo pag-intensify sa Israel o sa US niabot na 1,332 people ang namatay dito sa Iran 300 people mahigala sa Israel o dunay pila ka dosina ang namatay mahigala dito sa mga Israel more or less o niya uban pa mahigala nga mga lugar now ang karon atong isgutanan tungod kay pagkamatay ni Ayatollah Ali Khamenei, gipulihan sa ni Ayatollah Arafah. Namatay si Ali Khamenei, namatay po ng puli. Karon mahigala, ang anak ni Ayatollah Ali Khamenei, nga mao si Mujtaba Khamenei, o ba ni day? O sa pag-pronounce ning ilang mga ngan o apelido? Mao ini puli mga sukid di pabinaw. So kung mupuli ni, medyo malanat-lanat paninggira ining kalakiha, kay wa may new regime og butang ta parihag dugo ni Ayatollah Ali Khamenei kay iya maning anak. Bahalag mga hurot, bahala og kuan ang garbog naa, dugay pa nimo surrender. Kay ang Amerika karon mahigala miingon man si US President Donald Trump nga unconditional surrender. Sa ato pa mo surrender mo way condition daghan. Surrender. Way daghang langan-langan. Niingon ang Iran nga di gyud kuno sila mo surrender. Human si Trump miingon nga unconditional surrender.
Straight to the point. So malangan yun hangtod mga hurot ni mahigala kuan ani murag hutdanay parinti yun ilang kalaki. Na ato ning hatagag pagtagad mahigala kung malangan pa ni diha nang laay ron kay ang epekto manggod sa gira mo niya tong giingon nga mangandam tang Pilipinas tungod kay ang gubat nga gibudget ni Trump is only 4 to 5 months. Karon murag gipadak-an mahigala nga 4 to 6 months day. Ha? Unya, kung malangan ang gira nga ato magong ang atong panagan-an ba manimba ko tag malangan ang gubat sa mabitaw ining sa Ukraine mga kaigalaan og Russia nagtuo man tag mahuman dayon dakin hangtod ron ni sukol man Ukraine. Wa pa mahuman. Ha? Ni sukol ang Ukraine kay ang Ukraine ang nagsupport gud ana mahigalag mga armas ang US. So amigo-amigo ni si Trump mahigalag si Vladimir Putin ang presidente mahigala sa Russia og si Trump kunuhay iya pa ganing invitar mga higala dito sa US dito pa mahigala si Putin. Okay lang istorya. Gipaluparan pa ito niya B2 bomber mga higala pagbisita ang Putin dito. Gangad-hangad in towns Putin mga sugid di paminaw pero ingon Putin nga sa sunod kami na po mo imbitar nimo Trump adto na pod sa Moscow. Basi po paluparan po Trump dito mahigala og mga fighter jet sa Russia ha. Nya karon ang Iran mga kaigalaan na matud-an nila nga kining uban nga mga armaments nga gigamit mahigala sa Iran gikan mga higala sa Russia ang uban gikan China dayon. Sumunang kini mga tawhana in geopolitics, inig atubang murag mga okay lang, istorya may galas, smile lang, kapi-kapi ana, pero iyahay may gala dunay mga mga lihok nga lahi pod. Kay si Trump mahigalag sa Putin o mag-istorya, okay lang. Pero dito, si Putin mo nag-support mahigala sa Iran. Kanang uban nga mga armas gipagamit day nakita man sa signature nga, oy, unsa man yung mga bombahan nga gikan man sa Russia. Pero kanapong Ukraine, mag-istorya po mahigala si Trump o si Vladimir Putin nga nagubat ron mahigala ang padayong gira sa Russia o sa Ukraine, maayong pag-istorya pero ang mga armas po nga gipagamit sa Ukraine sa USAD. So medyo bawas-bawas na ni mahigala wala lang yung direct participation kina nagana po ang China o ang Russia. Now na nagana sab sila mahigala delikado mo escalate ang gira into World War III simba kulang palayo in taon. Kumulaban mahigala ning China o Russia pero sa pagkaron daw wala ay pagpakita paglaban kina nagana po sila mahigala sa Amerika kay ang US mga kagalaan sa 5 countries nga permanent members sa UN Security Council ang US mahigala US, China, Russia, UK o France duha ka buok ana nga magkasnabot gyud ang China mga kagalag Russia pero kining US dunay support nga nakuha sila sa UK o sa France o ni mga gamhanan nga mga kanasuran mga higala so tulo daan no wapay labot to mga higalang mga support mahigala sa maining Israel o guban pang mga kanasuran. Sa gilan ni Pilipinas kay di naman ni kuitahon ni atong support. Kunuhay mahigala go padatag sundalo, mahimo pwede pug iasahin na lang sa kusina ning atong mga sundalo. Mabakay tiglutog munggos ito kasamang kay na madara. So mo na akong giingon ron, kay ang anak ba ni Ayatollah Ali Khamenei, mauman mga higalay sunod nga leader, delikadong malangan pa ang gubat. Kay miingon man ang Iran, di mi mo surrender. Sumalagmit, bisan pag madihado sila sa gira, mupadayon sila mga higala. Ha? Ngani karon na matud-an nga medyo ni kibra na ang ila mga kigalaang mga armas dito ni kibra na, pero padayon sila muna kita Pilipinas. Wa tay labot dito pero ang effect na to grabe man. Ang ato mga OFWs na mauli asa man tagtrabaho para nila. O niya ang ato mahigalang kita mismo sa Pilipinas, ang gasolina ni mahal, sus karong gas karong pulti mahala, di pa'y bugas, 10 pesos sa matag kilo ang tubo. Wa pa gani mahigala ang pag-epekto gid ang gira. Sumuni ito pagandaman. Pero unsa bang hitabo mga sukitig paminaw ng atong presidente nga si BBM? Sadyang gipangutana mo mag may Clarix ang tubag mga sukitig paminaw, ha? Medyo ay Clarix, paminaw na ko na ito, gamay lang hagi pangutana sa reporter may gala sa GMA. O ne, sige, pwede ba na ito ng kuandong? Paminaw ta kuno ang, sugod yun pangutana sa reporter Because there dong. will be Ay, gamay dong. Isugod na kuno, kanay, sige. Karon may buon to unsay pangutana, okay, go ahead. President, with the expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods.
Are there certain goods that we are bracing for, and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect yan pero yung mga halimbawa, the only place where the transport has been disrupted is really in that area. So even if you think about it, yung mga barko na parating na rito papunta mag-deliver ng mga goods, they are still traveling towards here. So that's why I'm saying it will take time for any of the effects of the oil price shocks to work through the system. And of course, the prayer that we have is that before they work their way through the system, matapos na ito. So that hindi na masyadong maramdaman. Asya hagamay lang. Hagamay lang names kinini ang RALD atong ibalik hagamay. Ang pangutana magwa kay maigo ning iyang tubag. Sagdila na yung prayer mahigala kana prayer kita tanan na prayer bagita nga human untag dali ning gira. Ang iya mahigala nga magampo ta nga mahuman ang gira nga di pa makaapektor ning tanan magpray gitan tanan ana. Pero mangandam kita mga kagilaan labi na karon kay ang nipuli ni Ayatollah Ali Khamenei ang iyang anak. So ang putpasabot ini dunay continuation of leadership dai ang ilang principles mag-continue ni. Di ba parehong taba nga lang lahi gyud ba? Nga mingon o sige kana na ang lahi nga leader, lahi ang kuan pamaagi na mo. Karon og ang anak. So dunay succession mga higala nga ang dugo pareha ra delikado og pareha pod mahigala ginadaan niining Ayatollah Ali Khamenei. So man magbantay ta mangandam ta kay basin udugay pa ni mahuman ang gira mangandam ta. Unsa ba siya mga kagilaan nga ang pangutana lahi na magtubag. Medyo layo na tubag. Ginoo ko mga sukid tig pamin. Bebe, ato balikon. Unsay pangutana ining reporter mahigalas GMA, ha? Atong balikon mga kagalaan. Pangutana do, sugod pangutana dong. Unsay pangutana? O doon na ba intervention ang government? Unsay pangandam sa government? Ang tubag medyo lahi gyud. Bebe, ato pinawbalik Mr. ko. President, with the expected oil price Sige. Kana. expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for, and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect yan pero yung mga halimbawa, the only place where the transport has been disrupted is really in that area. So even if you think about it, yung mga barko na parating na rito papunta mag-deliver ng mga goods, they are still traveling towards here. So that's why I'm saying it will take time for any of the effects of the oil price shocks to work through the system. And of course, the prayer that we have is that before they work their way through the system, matapos na ito. So that hindi na masyadong maramdaman. Tempa ha nga sa before mo work sa system, wa naman ni saka naman. Wa na ramdam na sa katauhan. Tabugas ay 10 pesos na ang isaka dayon, dapay gasolina ni saka na.
Ang iya kay wa pa man kay ang barko pa doong pa niya ang kanang nagkanga-kanga man na sa BBA mga sukit ti paminaw. Ako di ko mong komentaryo sa kanga-kanga nga unsa, no? Pero og ngano nga kuan mo na iya sultian ngano ka ha, no? Bidi lang ko mo kuan ang napita, pero ako ba nga unsay pangandam sa gobyerno? Di na lang ko ning uban kay kani uban magkanga-kanga sa BBA mingon sa to lagi mo na hinungdan lagi na, no? Di lang ko maapil ana. Mga ako lang mga unsa lagi pangandam sa government? Unsay intervention kay musaka ni ang pangutana sa taga GMA nga reporter nga ang mutaas po ang presyo sa mga consumer goods. Unsa may intervention sa government? Ha? Kay mismo gani mahigala si Erwin Gukong day, ang presidente des Carbon, nga itong ipangutanan sa lahi man no, wa may ingon nga movement nga sa una mahigalang panahon pa sa tumilabay nga mga presidente o dunay kisaw sa Middle East, dunay kisaw sa bang kanasuran nga medyo makaapektan nato, automatic man nga mo mando mang president. Oh, ang kuan ha, ang mga presyo ha, ang price control siguro DTI, DA, kana ha, gikan na manghigala sa presidente des Carbon sa atong interview, dili na gikan nato. Gikan na dito nga, karon na nabantayan na wa may lihok. Ano, sa may nahitabo ani ron? Wa kaliyo ka gobyerno, lahi ang gikabisihan sa gobyerno. Kabisag nagkagubot na ito, gira na ito mga higala, di anay dakong problema, impeachment lang gihapoy gikabisihan. Kana mga pangutana ba lang? No? So ako, di ko mo appeal ani nga, nagkanga sa BBA, mga resulta na lagi ni ana, di lang ko ana. Ang ako ba, unsa lagi pangandam sa gobyerno? Nalayo naman kayong tubag, mga sukit, mura man sa ka-G sa tubag, day. Bebe, atong balikan to ka, names be, kanang Rald, gamay lang Rald, ang pangutana Rald be. Ano ang pangutana, klaro kayo pangutana. Sige, rewind. Expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain. I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for, and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for this price Pos, doon ko no maramdaman, kung matagal pa doon maramdaman, ramdam na lagi ron, ramdam na. Sige lang, matagal-tagalan pa. Kung sa tagal-tagalan nga na naman. Sige, balik gamay Rald be. Gamay Rald ang ang pangutana be gamay be. Nya editso na to ang pangutana niya tubag. Medyo wa kaigo sa pangutana ang tubag. Ang question na asa ang question na asa uslob ang tubag padong sa Middle East. Ato paminaw. Sige, balik. In the coming weeks and disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for, and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect yan pero yung mga halimbawa, the only place where the transport has been disrupted is really in that area. So even if you think about it, yung mga barko na parating na rito papunta mag-deliver ng mga goods, they are still traveling towards here. So that's why I'm saying it will take time for any of the effects of the oil price shocks to work through the system. And of course, the prayer that we have is that before they work their way through the system, matapos na ito. So that Okay. Sa tiwason tala ni unya mahigala kapoy ang kalakihan. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Arita mahigala sa mga 18 Marines o unsa na ning kalakihan nga sila na mahinoy imbisigahon sa NBI daykin. Pagka naunsa naman ning dagan na hinuon ha.
Ato ni tagag pagtagad mahigala kay kuan na sila sumo na sila. Ang 18 ka mga Marines unya gipasaka ang kaso hasta gisumon na si apil og sumon sa si Attorney Baligod, apil pa mahigala sa si Mike Defensor hasta ganing asawa Mike Defensor na apil. Unsa na ning kalakiha mahigala kinsa naman lay mo investigate nag-function pa ning atong kuan ani? Mga ahensyas kagabhanan nga angay mo investigate. Naunsa na ning kalakiha mahigala nya Depos Trillanes ni pasaka mahigala kaso labot sa 18 ka mga Marines kay ngano kuno mahigala cyber libel ning gipakasan sa Trillanes no. Giapil pasaka si Baligod kay ngano kuno mahigala nga ginganlan to mga taga ICC gipadgawas ang picture nga dili na angay ipagawas kay highly confidential na. So ni pasaka sa kaso sa atong husgado. Pero kini Trillanes mao man ni ang usas instrumentong ningadto sa kinini ang ICC pagpasakag kaso may galang kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay ilang ipatuod tong ICC nga wa na mo function tong korte. O wa na mo function tong korte nganong dili man sa pasakag cyber libel. Na ato ning pagtagad mga sukid ig paminaw ha kay naunsa ning kalakihan di aman nato ang affidavit ining 18 ka mga Marines ato ning hagpaton mga sukid ig paminaw kining maong affidavit unya naunsa man kalakiha si Lacson dili mo investigate ang ombudsman sad mahigala dili mo investigate gipasa sa NBI ug ang NBI karon mo'y ni sumon kay ilang imbestigahon ang 18 ka mga Marines. Straight to the point. Og unya giguba pa ng credibility mahigala kining maong mga Marines naa ni mga kaso ang uban kanila dishonorably dismissed sa serbisyo ang uban nila na no. So murag nabali na mahinunay ang katong nitugan mo na mahinugi tirahan nun ang sa may purpose investigation na hinunan ng kalakiha. Naunsa na ning kalakiha mahigala mao toy giingon primero bitaw nga do na toy Facebook mahigala do nay online nga website sa pangulo day isumbong sa pangulo. Sa pagsumbong ani nga ang musumbong mga kagalaan ikaw may imbestigahon hinoon. So ang mga tao makasabot ani naunsa naman ning kalakiha. Karon ha ang si Senator Ping Lacson dili mo investigate ang iya mahigalang gi-question ang background ining 18 ka mga Marines. Unya di apod mga higala si Ombudsman Crispin Remulla mao gyapon ang background sa mga Marines mahigala maoy ilang gi pagkadak-an. Nya kung imong tan-awon ba tanawa ra gud ha. Aun sa gitabuan ni si Ramil Madriaga Ramil Madriaga kay ang iyang testimonya batok man ni Sara Duterte. Okay si Ramil Madriaga day. Matod pa proteksyonan ko no si Ramil Madriaga mo ni muna. Pero kay si Ramil Madriaga tuan is prisuhan. Kay dunay kaso ni mahigala tuas prisuhan. Kini mga Marines gawas dun dunay pipila kanila nga dunay kaso na absulto. Dunay pipila kanila mahigala dunay mga kagulingong mga story mga sukid tig paminaw. Pero gawas doon sila. Maoy gipakadak-an ang ilang background. Daw giguba ang ilang credibility nga dili angay tuuhan. Na nga to ini ba? Kung masabot na to nga kung kining 18 ka mga Marines, paggawas ang 18 ka mga Marines, ang ilang testimonya batok pang Sara Duterte, ada tuuhan ha? Aon sa naning kalakihan ron? Kay si Madriaga mahigalang to agad binilanggo gyud tinuod. Tuwa man sa National Bilibid Prison day. Konbiktado. Unya si Madriaga mao mahigalay ni himo og testimonya kunuhay nga siya may bagman ni Vice President Sara Duterte. Mao ilang tuuhan mga sukid tig paminaw. Ang ato ba fair lang siguro unta nila kanay dili kay klaro ba kay mga tao ron nakasabot man nga binuang maning kalakiha. Kanas Madriaga, kung imong tan-aon, ang iya mahigalang affidavit mismo, kung imo mahigalang lantaw ng affidavit, ang iya mahigalang substance affidavit, makalingo-lingo kagyod. O karon ni ko naman si Sara, ni sulti naman Sara mahigalang wa gid taon siya, dili taon na niya bagman sa Madriaga. Di gid na niya mahigala sakop sa iya mga kaigala ang staff o dili na niya sakop mga kaigsunan sa iyang circle. Ya kinis Madriaga total na prison naman siyang daan, to naman sa sod sa National Bilibid Prison. Malagmit mahigala kung say pasalig ani dekin, basi pag magkagawa siya ining kalakiha nga nasa sa sulod unsay gipasalig ani, dinihimo og testimonya nga kunuhay siya maoy bagman ni Sara Duterte. Ang iyang testimonya natong 2022 nga siya kuno mahigala maoy nangulikta
para mga kagalaan sa preparation sa campaign para ni Sara Duterte nga maudagan pagka-presidente. Kanang klasihas testimonya mga sukiting paminaw, medyo lisod nga matuuhan kay wa man na Sara in tao nagplanong mudagag presidente atong 2022. Ikaduha, gikan ko nitong maong kwarta mahigalas mga drug lords, kuyawa ning maong pamahayag ni Ramil Madriaga oy. Ha? So, kana siya nga klase sa pamahayag mga sukitig paminaw, ang tao, ang yano bang nusuranon karon kasabot gyud nga si Sara wa mo dagag presidente at the time. Vice President lagi gidaganan. Siya pa mahigalay gibalik-balikan dito nga dagan eh. Ha? Siya pa mahigalay balik-balikan tos Davao kay kadtong panahon na pagdagan ni Sara day bisa pag di sa mo gasto ko sa kadako dakin. Ha? Daghang sponsors mahigala. Iyang papanas Malacañang tanan mga kagalaan nga mo na akong ingon, katong 2022, balikon ako, mo to'y perfect time ni Sara nga mahimong presidente. Pero wa siya. Sama niyo pa yun yung nangampanya, siya kuno may galay nanguligtas mga drug lords kay para nga andam para sa campaign ni Sara pagka-presidente. Layo kay tinuod mga sukitig paminaw eh. Pero kay si Sara man mo iduot at ukis lang ni Madriaga. Pero kini mga Marines nga 18 ka buok nga niingon mga higala nga nagdalas lag mali-malitang kwarta, amo ilang giduot ang mga Marines. Hay mga hustisya ining kalakiharon. Straight to the Ato point. na ipadayon may galas standby human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Kinani ang atong padayonon sa mga higala no before ta matos tundugang pagyod nga mga hisgutanan mga kagalaan. Kay yan na apil sa gisumon mga higala ni mga notary public nag-sign sa ilang affidavit. So akong balikan ha kining kaso mahigala ni ining 18 ka mga Marines. Unya ra ba kining 18 ka mga Marines? Kuyaw ng ilang mga pamahayag day kay hasta ganitong interview ni sa GMA bitaw Jessica Soho. Kon kaday nga do naman kuno mga sakop sa media sad nga naapil og bayad. Adios. Ato lang ni agi katawa ha kining 18 ka mga Marines. Ang ila mahigalang aligasyon batok mahigalas mga congressmen dapay mga senators nga naapil unya mali-malitang kwarta kanang mali-malitang kwarta gipicturan dili man siya mga higala AI. So sayo ning imbestigahon. Kaya ako bigyan gipangutana si Attorney Baligod basig AI na ha basin og edited na di man. So kung gamiton mahigala ni Lacson isip kan ni PNP chief o yun man mahigala sa ombudsman iyon man sa bangin BI kung ilang gamiton ni in fact may react bitos Trillanes anang napakita ng mga puti kanang mga taga ICC day nganong react pa Trillanes suko sa kay nganong gipakita ng kana ha. Unya karon si Ombudsman Crispin Remulla ni angkon sad nga tinuod isulti Trillanes na iyang gi-meet ang mga taga-ICC. So sa ato pa kini mga higalang affidavit sa mga 18 ka mga Philippine Marines, dunay kamatuoran eh. Dunay kamatuoran. Unya karon imbestigaron nila ni tanaw na to kay panalitan na og AI ra day AI. At least mauwawa ning mga Marines nga binuang kini inyong mga pictures AI man. Unya kining inyong kuan edited man mahibaw-an pero wa sa mo attempt ana manghigala wa sa mo attempt unya ang pasangil ini karon kay duna kunoy mga mali-malitang kwarta dunay mga taga-media nga naapil sa ato pa nakapaldo sa diay mga kahigalaan da ako di ko basta-basta mahigalang mutuo sad anang kuana pero og maoho na mga sukitig paminaw na amang kana diay ha. Ang pangutay, daghan ang kwartaan niyo. Akong ipakita sa social media platform, ha? Ang pangutana ani, kay mali-malitang kwarta man, wa pa man isulti sa taga-Marines o kinsa, media handler man kuno to. Unya, og mauhon ni mga kagalaan, dunay nabahinan nga mga sakop sa media, ang pangutanan dako na abot mag-asugbo niya. Munay dakong pangutana. Kay simple naman na day, ang mga tao karon nga ato mga listeners DWHP, mga bright man eh. Ako ganang ibutang sa kunahon kanon dili to underestimate ang utok sa ato mga listeners. Sabot ko sila, no? Now, ug kinsa may makabayad ron, ug moingon kag mamayranay mamayad mahigala,
kini bang administrasyon o si BBM ba nga administrasyon or si Sara nga Vice President? So ang mga tao makasabot sila nga ang daghang kwarta yun, administrasyon yun, may daghang kwarta. Yan kini Sara may galagi, kuha naman ng budget gani. Ha? Mismo ang Office of the Vice President, wa naman di man pareha sa una mga kagilaan nga doon na to mga higalay kinini ang mga tambal nga sa Vice President ay maglinya pa mo ito mga tao. Manghatag karon na. Ay gikuhaan mag-budget mahigalang Office of the Vice President. So og may kasi iskul tag kwarta, ang dunay kwarta og dunay makabayad og dunay binayranay ang admin gyud. No? Sa to pa og paingon nga dunay mali-malitang kwarta na bahinan kuno dunay pipila ka mga sakop sa media na bahinan. Sa to pa paldo ni sila. Wala akong ingon nga, sige lang, kuhan kinini ang hinay-hinay lang ta diri mahigalas DYHP Armin Cebu. Kami diri sa DYHP mo barog lang gyud may unsay prinsipyo ha. Di lang mo apel ana mali-malita kay lisod na kaayo mga sugid tig paminaw, no? Onya kinini ang sa akong pagduda dito sa Manila ni nga mga media. Ako panghinaot nga wa ni kaabot sa Sugbo inday kin. Panghinaot lang ako, ha, nga wa ni makaabot sa Sugbo. Kay bida og nakaabot ni sa Sugbo. Kinsa may nahatagan nga mga taga-media ani nga mali-malitang kwarta ko nakaabot man Sa to pa sabot nato nga kadto siguro dili makakomentaryong Marcos. Da mao nato paldo na. Kadtong dipinsa pamor. Ang ako di ko mamasangil gyud bang higalas mga sakop sa media base sa Manila ra ni. Wa ni maapel sa Sugbo. Ako di kay ko mamasangil kay pwede man para nako lang ang mga sakop sa media ko magkalahi og opinion ako nang respetaran dayken. Kay pwede man nga akong opinion ka ako dapig ko sa kamatuoran ug say makita may galang ay kamotoran ana ta, no? Unya ang akong opinion malahi man sa uban. Kay basin pod sa daghang mga rason nganong malahi. Kay doon po iban maorpoy na abot sa ilang analysis na po iban mahigala nga lahi po sa di man sa abogado god so medyo lahi siguro ilang pagsabot sad ang ato pinasikat sa balaod panalitan mi ko nga ang ombudsman dapat mo investigate ani because under sa Ombudsman's Act of 1989 Republic Act 6770 ang ombudsman makahimo pag-investigate even ang complaint imong isuwat lang og scrap paper mahimo ma-investigate sa ombudsman akong professor ana mahigala si Ombudsman Director Virginia Palanca Santiago. Gilecture gid man niya gibalik-balik gyud nga kanang ombudsman naka-imbestiga makahimo kaning motu proprio investigation, makahimo fact-finding investigation. So bisan pa og ang imong suwatan mere scrap of paper day maka-investigate ang ombudsman. Kani pagkaha nga affidavit ni notarized affidavit di mo investigate si Crispin Remulla. With due respect sa mga taga-ombudsman nila, kay bawo ko daghang tarong na sa ombudsman mahigala. Nabutang lang ang ombudsman nila nga si Remulla mo leader. Ha? So kining sa ubos mo follow man lang sad. So ang ako komentaryo lahi gyud sa uban. Pero ako na ba? Muna ako mosabot la ko nga ako maglain mi og opinion dili ko mamasangil. Di ko mamasangil nga basig na paldo na mo diha, dili ko. So kining ako may gala ako na nga kaugalingon nga ko nga kuan kini ang hinaot ko nga kining binayranay sa media na may binayranay matod pa. Mali-malita paldo ni sila. Hinaot gawa ni kabot sa Sugbo. Ha? Kay kami diri sa DYHP Armin Cebu ako yung giingnan ako mga staff nga bahalang magkinaunsa, bahalang magkapobre-pobre tang di lang nato ibaligya atong prinsipyo, ha? Kay lisod man kay mga kailangan baligya atong prinsipyo. Kana mga tawo na minaw to, dali na makadetect nga binayran ni. Dali makadetect. Mamoy ta hinungdan nga atong i-preserve gyud kay kita labay overall number 1 station sa Cebu. Nganong inana man, nganong daghan na minaw na to, puribuyag lang. Because kasabot sila nga ang atong komentaryo doon na tayo basis. Ang atong komentaryo gikan sa sincero na to nga opinion based sa atong nahibawan. So manang maglahi mig opinion kay og lahi nga komentarista dili lawyer panalitan or baka napoy uban mga lawyers panalitan nya lahi po ng ilang dagan. So mo respect ko nga maglahi mig opinion. Dili ko mamasangil day nga kay kuan pero og mingon tag binayranay ang makabayad ang administrasyon man gyud og dunay nabahinan ron sa malita. Hinaot sa Manila lang hinaot ni kabot Sugbo. Kung naabot ni sa Sugbo magduda ta kadtong mga tao nga di gyud ka komentaryo Marcos. Nya mo dipinsa pang Marcos. Maduda ta nga kamo na nga paldo. Paldo na, paldo. Kung mauho na yung mga sukit di paminaw, ha? Daman na ako nang hinaot ko in taon nga ayaw na apila ni diri sa Cebu, ha?
Kaya ang media sa Sugbo, mga kaigalaan, medyo taas o credibility ba ya? Ang media sa Sugbo day. No? Taas o credibility. O naay lahi sa akong opinion, okay ra ko mo respect ko kay mo man nagiingon may ganyan tas demokrasya. Ako makasayt man ko glogod dan ombudsman's act kana kasayt ko kay abogado man ko. So dunay uban nang komentaryo nga dili lawyer ato po siyang sabton kay mao po iyang analysis. Di ko pasangil nga na paldo ng uban. Pero wata may bawo ni abot di Sugbo bidang palduha gyud. Wa gabae. Kay kini magud mahigalang among lecture sa una. Sus, di gyud ko kalimot mahigalang Direktor Virginia Palangka Santiago. Shout out nga to ni Direktor kay namas Direktor nag-active man gyapon ni wa na sa ombudsman kay retire naman eh. Pero siya may ko professor aning special penal law. Naisgutan gyud namo ning Ombudsman Mahigalang Republic Act 6770 otherwise known as the Ombudsman's Act of 1989. Di gyud ko kalimot kay mag-eskwela ko mga kaigalaan, working student man ko. Nung biminaw ko sa leksyon, ma-apply na ko dayon sa akong programa day kay estudyante ko, minaw ko dito sa Santiago, labi na ombudsman gisgutan. Nag-discuss ako sa radio, makadiscuss na ko, kapaminaw mo ko niya. Ingon Santiago, may gala, makahimog mo to proprio investigation ng ombudsman. Ang ombudsman makahimo mahigalag investigation bisan pag media report lang. Makahimo. Ang ombudsman mahigalang nagpo na sa Ombudsman's Act. Pero itiwasan ko niyang lecture mahigalang bisan pag scrap nara sa scrap paper ang complaint, mahimong investigaron sa ombudsman. Bisan pa mga higalag ibutang, isuwat ni mos dahon saging lang kanang imong complaint. Mahimong investigaron sa ombudsman. Di ko kalimot mahigalang Direktor Virginia Palangka Santiago ana. Atong ombudsman director kanadto di prinsipyo sa ni nga direktor. Mo nagkaroon tingala ko, niya may affidavit sa 18 Marines, niya kini gipirmahan man sa 18 Marines. Unya ginutaryuhan man. Nangano man hitabuan di man mo imbestigar. Mao kana nga duna bay dakong kon ba nga mo komentaryo ko. So og duna mga higalay komentarista Sugbo nga lahi po ang ilang opinion mo dipinsas lang Marcos sige dipinsa di ko mamasangil nga napaldo mo pero kini ni ang kay akong pagtuo hinaot ko nga dito ron sa Manila taon wa ikaabot Sugbo day. Pero nakaabot magaling ni bida. Magduda ta kay panalitan Di man malikayan nga mga komentaryo gyud ta panalitan kining ka Marcos kinina akong gipabati kinina ang kuano. Magka-komentaryo man gyud ko kay atong i-interview gyud tong Presidente Carbon. Wa man maglihok ang gobyerno day murag lahi man ilang gikuan. Kisa man nagsulti si Erwin Gukong. Sa umot sa una nga naikisaw sa Middle East mapatawag man dayon ang kuan lihok man dayon ang DTI na aday DA karon mo na magwa. Unya pag interview ni BBM ikaw nga maminaw komentarista ta radyo makapangutan na kita nga nganong nanay man iyang tubag. So kadtong uban niya di gyud ka komentaryo BBM niya magsigi gyud mang higala og dipinsa di na po ko magduda pero og dunay nagkapaldo-paldo ron di gyud kalikayan nga dunay mga magduda nga kamo na kini mga higalang kami just DYHP ako yung giklaro ni sa akong mga staff dili nga di gyud ta mo dawat-dawat ha kay kini ni ang atong barugan atong prinsipyo may na lang nga mahimo tang kumpas ba mahimo tang kumpas sa Sugbo mga sukitig paminaw kay kaluis Dios ra ba kita ra bagi paminaw din Sugbo kaluis Dios ra kita ra ba overall number 1 din so ug masaag ang mga tao kung ang atong opinion medyo lahi no dapig tas kamatuoran panalitan kini karon nga BBM nga istorya nga magdin imo na komentaryohan pabalik na Godald balik na Godald kani ang magdita mong komentaryohan kani sige paminawon ta And expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for and what interventions are in place? Well, it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre magkakaroon ng effect yan pero yung mga halimbawa, the only place where the transport has been
disrupted, Pag-i-clarix yun. it's really in that area. So even if you think about it, yung mga barko na parating na rito, papunta, mag-deliver ng mga goods, they are still traveling towards here. So that's why I'm saying it will take time for any of the effects of Freeze, oil. oh. That take time. Take time, ano naman, effect naman ron. Nga naman, di lang kumanaway ni BBM nga nagka-yuring og istorya ha, kaya uban, hinawayon na ba po kayo nga mo na resulta sa iyang pagkakuan, na. Sige lang, di lang kumapil, na. Pero nga ko ba, ang punto ba na to, nga, naan na feel na to, minsan nga, pa na, malangan pa na, kay kuan man, nagbiyahe pa ang barko. Samo na, nga mingon ko, og dunay binayranay sa media, ane, kanang dili ka komentaryo yung BBM, ane. Dili ka komentaryo, og mao pa hinuoy nagsigig dipinsa na kamo na napaldo. Ha? Kay kami des DYHP Arwen Cebu barugan gina mo. Balang magkinaon sa akong ginala kong staff nga di lang kita ana. Kay anad man ta mga kagalaan. Sabot man ta di man ta mga dato pero anad man ta pinobre. Ato lang gibarugan tong prinsipyo. Nga kanana ang naay butang nga di pwedeng baligya nato kana atong prinsipyo di pwede. Barugan tani kay mobitay hinungdan nga gipaminaw ta. Ari lang ta gusto ta nga naatay kuan makadawat ta dai kinog ginagmay ato lang endorse ninyo ni Lab. Dili lang ko sa kuan. Mag-endorse lang ko mga herbal medicine lang o kinin sa Unilab. Da bisag susihon ninyo kani Unilab na poy ginagmay lang sad nya makuhan ato. Dili na lang mi. Di lang mi apil anang malita. Ay ako bitaw gipa-endorse mo ko ni trawa. Paminawalan ninyo nang kuan depende sa makauyon ha kay uyon ba na nag-endorse kog Sulmiox, dapo ko gi-endorse nga tusiran. Nya na ngani lang ta. Naman po tay ginagmay na lang po din ha. Ngani na lang mo na ni ato. Di na ta mo apil anang malita oy. Sus Ginoo ko. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Mo ni akong gikon, ako lang nang gi-take up ning possibility kay mao mo giingon sa 18 Marines nga kining mali-malitang kwarta dunay nabahinhan taga media. Sa akong tan-aw sa Manila ni. Ako pa hinaot day kinwa maabot Sugbo ni day. Kay ang media sa Sugbo pura buyag lahi ang dynamics dire sa media sa Cebu. Og duna man gyud galing nakaabot na malagmit kadtog yung di nga maka komentaryong Marcos o kadtong magdipinsa Marcos. Kay mayong kagisay makabayad ron mahigala dinagkong kwarta. Isahay man ang kwarta ron na mahigala sa administrasyon ni BBM o na ni Sara ang kwarta. Ang mga yanong mga tao, ang tao ron nakasabot man. Ang atong listeners kasabot nga daghang kwarta na ni BBM. Way kwarta mahigala Sara, way. Unsa may kabayad Sara mahigala? Nga wa na magini budget ng Office of the Vice President. So, ug kag dunay kwartang mali-malita di anis administrasyon. Mo kana nga mga tao dili lisod pa sa makasabot dayon nga adios. Pero muna akong giingon, manghinaot to sa Manila ra ni. Hinaot nga wa makaabot ni sa media din ni Sugbo. Kay kung nakaabot ni sa media din sa Sugbo, bida makaingon ta nga da kadto no totoang di gyud makakomentaryo yung BBM, bisag klaro na mga higala. Kadto mo daot sa mga 18 Marines la sigig dipinsa da. Ako di ko sa ako nagingon sa akong kaugalingon, tagaan ako benefits of the doubt nga base naglain ang among opinion kay lahi man ako nahibaw-an, lahi pong ila. Na naman ko nahibaw-an sa balaod man na mag-analyze ko mahigala based sa akong kaugalingong analysis. Ang ila pod lahi pod anak lang ako pagsabot pero kini mga tao mo duda mo gini nga do na gyud napaldo. Basta kami des DYHP Armen Cebu, moingon lang gyud ko nga katong nagplano og paldo-paldo din ha. Og moabot man ganit ang kwartaha sa Sugbo, ay lamig apila dire sa Alimen kay okay ra may dire. Ginagmay lang among naatay madawat nga sweldo na to. Na okay na ta anak kay naman day krusada, Na dapat tay ginagmay po sa Unilab Indekin, na po sa ECS ginagmay na mao lang ni ato.
Dire lang eh, ha? Kay kinis inday kin landaan, medyo tiba-tiba man yung Unilab ni inday kin. Ila may gihatag si Unilab nimo day kanang imong talent fee day or day kuan magkani magkani ang malipayon mga sa inday kin galiniya ng iyang endorsement sa Unilab. Ari lang tamo na lay among kuan pon ginagmay lang ba, ha? Ilang kita mo apil na sa mali-malitang kwarta. Kay bida, lisod na mga sukid tig paminaw, ha? Madaot may mo analysis anagod. Once maka dawat ka anang mali-malitang kwarta, di na kaka-analyze og tarong. Unya kana atong mga listeners day dali makabantay day. Ha? Dali makabantay unsa mga to angkor nga lahi ng likoy mag-analysis. Mana kami tungod sa among listeners mahigala nga kita may overall number 1 sa Sugbo. Ato mahigalang barugan kana nya dili ito isaag ang mga tao. Mo na nga moingon lamidaan ha katong media operators din ha. Basig bag moabot sa Sugbo ni ani kay moro bay giingon mahigala nga na-distribute ko nun eh. Ako pagtuo Manila ra. O mabot Sugbo ay lami exempted lami sa DWHP ha. Kay lisod na kayo. Mabalibaran mo, giuwa usad. Ikaduha, kini ni ang okay rami na kini na satisfied rami dire sa among madawat gikan sa company, pinangga ra man sa service company unya di apod tay ginagmay nga endorsement. Amo una ni among ampingan lang. Ay kining Unilab bitaw dako man sa ning kumpanya ha unya mo di man pud mo kanday. Give ra man sad ang Unilab daykin. Mo na sinday kin mahalipayon kini makadawat sa talent fee sa Unilab. Mo na lang na imong ampingan day ha. Ay okay ra ta no. Ginagmay lang ni ato. Kay kana na ang mo endorse gani kog Sulmiox. Nya taw ni endorse kog Tusiran. Da kamo na lang maghigo diha ha. Pili lang mo kung sa inyo magustuhan. Ha? Kay kinini ang moingon mo ko Unilab nga i-endorse dahil sa mo programa kay kusog kayo. Kuya buyag. So ako lang nag-endorse. Nya na mag-usahay nga ako bitaw kauyon mo kog Sulmiox usahay. Usahay po na ubo nga kauyon sa ko sa Tusiran. So, kuan kini akong gipang-endorse ako sa nagigamit. Kini bitaw may galang mga vitamin D3 na man kuan eh. Usahay makapalit gani kuan di ko maatdan ng igay. O tinuray lang, no? Kining panyawan naman ta. Kini akong gipang-endorse gamit sa kuan eh. So, kana na ang ngari lang may mola ni among ginagmay lang kay kalois Ginoo na man puta endorsement. O, nga kana na among gikuan. Labi na ninyo ni Lab kay dako-dako man ning kumpanya ha. Muhatag pod mo na sa inday kin pod na malipayon kay ni ko mahataga na. Buhan og mo li ang biyaya day ipalili na yun ni Lab. Akala na yagi kato katawa mga sukid tig paminaw kay nangapaldo ning uban mga higala matod pa ini malimalita bida makalilisang paminawon oy. Kay once ang media mahigala maapil og kasaag, ang media maapil kabayran, wa na makagiya aning kalakiha. Malisod, mo na nga bahala na mo unique lang kita diri sa DWHP Arimen Cebu ha. Unique lang ning ato gyud. Bahala pasagdi na sila unsa ila. Basta kita mo barog lang kita asa ang kamatuoran. Kining ato mga opinion mahimo man nga na kauyon ang uban, mahimong dili, pero mo na may kapasalig ninyo nga mahimong dili magkapariha ang atong opinion. Mahimong nakauyon mo ang uban dili, but ang among ikapasalig niyo dili ni tungod kay ni hatag mi opinion na kwarta involved. Ang amo mao ni ang among analysis base sa among nahibaw-an sa balaod, base sa among kinasingkasing nga analysis. Nan kung dili ta magkapariha for whatever reason, okay lang. Mabitaw ka ng uban, di may magkapareha opinion, respect lang ta. Moro gina mo kapasalig just DWHP Arimen Cebu kay medyo mindako ni ron mga higala nga duna ko ni media mga nakadawat. Og dunay media nakadawat dili gyud mi mo apil diri sa Arimen. Mo na nga pasensya lang mo. Pasidaan lang mi daan nga ay may apila diri sa DWHP Arimen Cebu kay ang among policy ana medyo stricto among policy sa Arimen ana ikaduha amo nang gibarugan nga prinsipyo diri nga dili mi maapil ha. Labi na kasi Idol Boy kay imong tintantol tintalo ni dili nimo dawat kay nagsalig ra pud sa mga events. Ang sideline ini Boy kay mag-MC man ni siya no, moro man ni sideline ani magkakwarta-kwarta pud ni.
Pero gihaguan na to, gihaguan na to. Kini ka ato mga DJ dire. Mo na ko ingon ayon lang kay total nara may laing pamaagi nga maka kuan sa ta. Makadawat-dawat sa tagrasya pod. Na mo kini sa Idol Boy Kim makapagaw-pagaw na lang ni pero mo MC ni ngadto didto. Mag MC ni na mga events Basta balibara na nato na Boy Kim na mga kuan kay makadaot na sa atong analysis oy. Di na ka makatarong analyze anang kalakiha, no? So muna nga bahalag magkalahi nga atong opinion sa mga naminaw na moron, medyo unahuna ninyo nakauyon mo sa akong opinion, okay? Katungwa kauyon sa akong opinion, okay lang respetaran nato, but ang amoy pasalig nga dili na tungod kay naatay kwartang nadawat. Mo na pinaka-importante mga sugiting paminaw. Magkalahi lang gyud siguro atong opinion usahay, pero dili involve ang malita. Mo na importante. Kaya ang uban mga kaigalaan mo ingon sa man sa Attorney Rufil nag-endorse og kanang Sulmiox na endorse pog tusiran. Na depende na sa imong kuan maangayan. Inday ken so kamo lay mag-igo sa maangayan ninyo kay na maiban mo angay og Sulmiox na iban mo angay og tusiran. Digi-endorse nako nan duha. Kay ingon mo nila bi-endorse nan duha lang kay kanana ang kuan medyo kusog-kusog na imong programa. Dai-endorse po nako. Main lang po niya natay kuan po ginagmay Pili lang mo sa makauyon. Pare po na ako mga herbal sa akong gi-endorse. Ako mismo ni gamit mo ko niya. Pili lang po mo sa mga nakauyon. Maula po ni amo daring ginagmay po niya. At least na po tayo atong kuan sad pangapip sa ginagmay dai kay. Pero ako nang padayon ko panghinaot nya wa na maabot sugbo ng kanana ang paldo o kanang binayranay sa media. Mo na akong panghinaot lang yun. No, nga kinini ang aynog apil-apila ang Cebu Media. Ya kung ugaling ni abot na sa Cebu ay lamig apil-apila dire sa DYHP RMN Cebu o sa IFM. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Panyo sa Straight to the Point.